Nasaan na ba ang anak ko? Kanina pa ako nakauwi galing sa pagtitinda. Wala pa pala siya sa bahay. Naku, ang batang yun talaga. Teka nga, makalabas nga ng bahay. Pupuntahan ko siya sa plaza. Baka nawili sa paglalaro eh. Oh, teka, bakit may kotse sa harapan ng bahay namin? Ha? Parang ang anak ko yung lumabas ng kotse ah. Teka, bakit kaya? Mama! Oh, Jan! Loko kang bata ka. Saan ka ba nagsususuot? Bakit nakasakay ka sa kotse na yun? Saan ka ba nagpunta ha? Ah, kasama ko po si Lola Janet. Dinalaw po niya tayo. Ha? Ang Lola Janet mo? Imposible. Hindi naman niya alam ang bahay natin eh. Totoo po, Mama. Nandyan sila kasama po ni Tito Richard. Ano? Kasama niya ang damuho na yon? Ay naku, anong masamang hangin na nagdala sa kanila ha? Naku, paano kaya nila kami natuntun? Paano na to? Uy, Dayan! Ay, sa wakas nahanap ka rin namin. Ang galing mo rin talaga magtago, no? Hi Richard! Tandang-tanda ko pa noon, Hukom, nang makita ko si Richard kasama ng biyenan ko. Hinata ko ang aking anak papalayo sa kanila. 3 taon na rin simula nang huli kaming magkita. Ganoon na rin katagal noon ang hiwalayan namin ng dati kong asawa na si Jason. Wala akong problema sa biyenan ko. Mabait siya, maalaga sa apo. Kabaliktaran ng mga anak niya, lalo na ang bunsong anak niya na si Richard. Sa totoo lang, Hukom, hindi ko gusto ang ugali ni Richard. Hindi rin niya ako gustong maging asawa ng kapatid niya. Panganay kasi si Jason. Siya ang nagsilbing breadwinner ng kanilang pamilya, kaya naman nagalit talaga si Richard nang magpamilya ang kuya niya. Batugan kasi itong si Richard. Walang ibang gustong gawin kundi ang sumipsip sa iba at gusto niyang may nagtatrabaho para lang sa kanya. Oh, Richard, bakit ka nandito? Bakit nandito kayo? Paano nyo kami natuntun? Jan, dumito ka nga sa likuran ko. Mama, bakit po? Basta, sumunod ka na lang ha? Okay po. Pwede ba? Umalis na kayo ha, Richard? Dayan, hindi kami nandito para makipag-away sa'yo. Paano nyo po nalaman ang bahay ko? May tenga ang lupa at may pakpak ang balita, Dayan. Hindi habang buhay makakapagtago ka sa amin. Ano ba kasing kailangan nyo? Nagpakalayo-layo na nga kami para walang gulo, di ba? Dayan, may kailangan tayong pag-usapan. Nay naman, utang na loob. Ayoko na po ng gulo. Masaya na kami ng anak ko ng kami lang. Kasi Dayan, may kailangan kang malaman. At kailangan ding sumama sa amin ni Janjan. Ano? Hindi po sasama ang anak ko sa inyo. Sa ayaw at sa gusto mo, sasama siya sa amin. Dapat nga hindi na kami dadaan pa rito kung hindi lang kailangan ng mga damit ng bata eh. Eh di sana ginawa mo. Para sana kasuhan kita ng kidnapping. Ang kapal naman ng mukha mo. Hoy, tito pa rin ako ni Janjan. Kaya wala kang karapatang ipagdamot siya sa akin. Sa amin ng lola niya. Nakalimutan nyo na ba ang ginawa nyo sa amin, ha? Pupuntahan nyo kami na parang walang nangyari, ganon? Aba, ang galing nyo naman. Hindi ito ang tamang oras para mag-away tayo, anak. Wala naman akong pinakitang masama sa'yo. Alam mo yan. Oo nga po. Pero wala rin po kayong ginawa para ipagtanggol kami. Kinalimutan ko na yun dahil alam ko namang hindi mo kayang disiplinahin ang mga anak mong kulang sa 7. Sobra sa 8. Ang kapal na mukha mo ah. Baka sampalin kita dyan. O sige, subukan mo. Ipapabarangay talaga kita. Kahit kailan hindi ako natatakot sa yung adik ka. Ano ba kasing kailangan nyo? Sabihin nyo tapos umalis na kayo, ha? Dayan, kasi may masamang balita tungkol kay Jason. Ano naman po ang kinalaman ko dyan? Wala na po akong pakialam kung anong nangyari sa anak nung walang kwenta. Matagal na po kaming hiwalay. Makinig ka nga muna, pwede? Bakit ako makikinig?
Ako ba pinakinggan nyo nang pinalayas nyo kaming mag-ina sa bahay na pundar ng asawa ko? Hanggang ngayon, hindi ka pa rin makamove on. Ay nako, mga babae nga naman. Ay, hindi talaga ako makaka-move on. Lalo na nang mangialam ka at ibenta ang bahay na dapat ay sa amin. Manggagamit kang walang yaka. Umalis na nga kayo dito. Pwede ba? Tumigil na nga kayo. Huwag na kayong mag-away, pakiusap. May problema tayong kinakaharap. Kaya pwede ba? Huwag na kayong magbangayan. Nay, nirerespeto po kita. Pero hindi ba dapat wag na tayo magkaroon pa ng koneksyon? Pinili niyong kampihan ng anak niyong may kabit. Kaya pwede bang patahimikin niyo na lang kami? Umalis na po kayo hanggat may natitira pa akong respeto sa inyo. Dayan, si Jason kasi. Namatay na siya. Ano ho? Si Papa po! Patay na po siya! Si Papa ko! Patay na po si Papa! Ay, oo, apo. Namatay ng papa mo. Akalain mo yun? Namatay na kaagad siya? Masamang damo siya, di ba? Dapat matagal pa siyang mamamatay. Tignan mo kung gaano ka kawalang puso. Namatay na nga kami tapos ganyan pa sasabihin mo. Si Papa! Shh, anak. Tumahan ka na. Hindi dapat iniiyakan ng mga kagaya niyang siraulo. Bakit naman, Dayan? Karapatan ng apo ko na makita ang tatay niya kahit sa huling pagkakataon. Basta ho, hindi ako papayag. Kahit anong sabihin niyo, hindi ko ipapahiram ang anak ko. Nasaan ba siya nung kailangan kong tulong niya? Nung kailangan kong bumili ng mga gamit sa eskwela? Nung sinumpong ng hika si Janjan? Wala naman siyang naitulong sa akin eh. Tapos ngayon, kailangan siyang dalawin kasi patay na? Hiniling kasi ni Jason na makita ang anak niya bago siya mamatay. Malubha na kasi ang sakit niya. Kaya lang, tuluyan na siyang namatay nang hindi man lang nasisilayan si Janjan. Hindi ka kasi namin mahagilap. Ay, pambihira naman, Nay. Parang kasalanan ko pa. Lola, totoo po ba yan? Hinanap po ako ni Papa. Ay oo, apo. Hinanap ka ng papa mo. Gusto ka niya makita. Kaya lang huli na ang lahat, apo. Wala na siya. Pasensya ka na at kailangan kong sabihin ka agad sa iyo sa ganitong paraan. Alam kong mabibigla ka. Mama, gusto ko pong makita si Papa. Anak, kahit pumunta ka, wala ka nang magagawa. Patay ng Papa mo. Pero Mama, kahit na po, gusto ko siyang makita sa huling pagkakataon. Sige na po. Narinig mo naman yung anak mo. Gusto niyang makita yung papa niya. Ako pa rin ang masusunod. Hikain ng anak ko. Hindi siya pwedeng dalhin sa kung saan-saan. Lalo na ikaw ang kasama, wala kang kwenta. Baka mapahamak pa ang anak ko dahil sa'yo eh. Siguradong pababayaan mo lang siya kung sakali. Ano ba akala mo sa akin Katulad mong baliw? Dayan, kasama naman ako eh. Magtiwala ka sa akin. Hindi ko pababayaan ang apo ko. Ganito na lang. Dadalaw na lang po kami kung gusto nyo. Kabisado ko pa naman ang daan papunta sa lugar nyo. Kami na lang po ang pupunta doon. Kasi Dayan, hindi siya namatay sa bahay namin. Ano ho? Namatay siya dun sa poder ng kabit niya. Ayaw ni Lexie na i-transfer namin ang bangkay papunta sa bahay namin. Kaya doon na lang binurol, doon na din ililibing. Masalong hindi ako papayag niyan. Doon pa pupunta sa lugar ng kabit niya? Paano kung awayin pa ni Lexie ang anak ko? Ay nako, talaga maghahalo ang balat sa tinalupan. Sasabunutan ko siya hanggang sa makalbo. Kung gusto mo, sumama ka na lang, Dayan. Hindi na, wag! Isama na lang natin siya, Richard. Naiintindihan ko naman siya. Nanay si Dayan. Alam ko mag-aalala siya kapag nawalay ang anak niya. Dayan, sumama ka na lang sa amin, anak. Isa pa, sinabi rin ni Lexie na pwede kang pumunta. Tutal, ikaw naman ang legal na asawa eh. Sana nga hindi na lang ako naging legal para wala na akong koneksyon sa inyo. Ay nako, siguradong gulong mangyayari.
Baka kahit patay na si kuya tumayo pa yun para lang umawat. Hindi ako makikipag-away para lang sa kapatid mong papalitan si Satanas sa impyerno. Mama, sige na po. Gusto ko pong pumunta. Gusto ko pong makita si Papa. Sige na po. Dayan, wag mo namang ipagkait kay Janjan ang karapatan niyang makita ang papa niya sa huling pagkakataon. Nakikiusap ako. Sige na naman. Sasaglit lang tayo ron dyan, ha? Alam mo naman na may trabaho pa rin ako dito. Opo, Mama. Salamat po. Salamat, pumayag po kayo. Makikita ko na po si Papa sa huling pagkakataon. Hukom, hindi na sana ako papayag dahil wala na akong pakialam sa dati kong asawa. Hindi nga ako nalungkot nang malaman ko ang balita Ewan ko tawagin niyo na akong masama pero para akong nabunutan ng tinik sa narinig ko. Alam niyo kasi, puro sama lang ng loob ang binigay niya sa amin. Pero dahil hiniling ng anak ko, pinagbigyan ko siya. Sumakay na kami noon sa kotse nang hambog na si Richard. Pumwesto kaming tatlo sa backseat. May kaya ang pamilya nila, Hukom. Kaya nga malakas ang loob ng asawa kong kumuha ng kabit dahil kaya naman niyang tustusan. Wala silang sinayang na oras at bumiyahe na kami papunta sa baryo kung saan nakatira si Lexi, yung kabit ng asawa ko. Sa totoo lang, Hukom, pinagsisihan ko kung bakit ako sumang-ayon sa gusto nila. Dahil sa masamang nangyari sa amin sa biyahe pa lang. Dayan, maraming salamat talaga at pumayag ka. Bakit po kayo umiiyak? Pumayag na nga ako sa gusto niyo Pasensya na. Alam mo ba, ang laki ng pinahayat mo. Hindi mo man sabihin, alam kong nahirapan ka ng todo sa buhay mo. Pasensya ka na kung wala akong nagawa noon para sa'yo, ha? Kalimutan na po natin yun. Hindi ko naman po kayo sinisisi Sadyang wala lang po talaga kayong magawa sa mga anak nyo. Kayo rin ho kasi, pinalaki po ninyong masasama ang ugali. Dapat nun pa lang, pinutol nyo na ang sungay nila. Hoy, naririnig kita Mukhang dinedemonyo yung nanay ko. Hindi ko siya dinedemonyo. Ikaw lang ang demonyo. Ang tabil talaga ng dila mo, no? Kaya ka iniwan ni kuya Ay Richard, tigilan mo na nga yung bunghanga mo. Bakit ganyan pa rin kasi ang asal mo sa kanya? Kahit alam mo sa sarili mo na may ginawa kang kasalanan kay Dayan. Ay nako, wag yun na pong konsensyahin yan. Wala po kayong mapapala dyan. Mas malaki pa ang tsansa na pumuti ang uwak kesa magbago yung taong yan. Di ka ba talaga titigil, ha? Pabababain kita. Di sige, baba mo ako. Kung gusto mo, ihinto mo ang sasakyan bababa kami. Dayan, huminahon ka muna ha. Naku, wag na nating gawing komplikado ang buhay natin. Pwede bang magbati muna kayo? Kahit ngayon lang, sige na Richard. Nakikita kayo ng bata Baka kung anong isipin niya. Wala na akong nagawa noon kung hindi pagmasdan ang binan kong umiyak. Sinaway siya ni Richard kaya nagsagutan na naman kami. Kumukulo talagang ulo ko sa Richard na yan. Kaya kahit hanggang ngayon ay hindi kami nag-uusap. Akala ko noon walang lalaking tsismoso hanggang sa nakilala ko siya. Kumbaga, sa patok na word ngayon, Hukom, ang tawag sa kanya ay Marites. Marites na pakialamero at sakim. Ganun kapangit ang ugali niya. Magkapareha sila ng namayapa kong asawa. Hindi ko nga alam kung sinong dapat sisihin kung bakit sila nagkaganyan. Habang nasa biyahe kami, nakasukbit ang malaking bag sa harapan ko. Hindi ko yun binibitawan dahil nandoon ang gamit ni Janjan kasama ang inhaler niya para sa kanyang hika. Bigla na lang hininto ni Richard ang sasakyan. Akala ko nga noon napiko na siya sa pagpaparinig ko. Pero yun pala, may nararamdaman siyang kung anong mabigat habang bumabiyahe. Oh, anak Richard, bakit ka huminto? Ma, dyan lang ho kayo ha. Bakit nga? Ano ba nangyayari? Teka lang, bakit tayo huminto dito? Ang dilim-dilim dito Parang masasalvage pa kami Mama, sobrang dilim po sa paligid. Natatakot po ako.
Yumakap ka lang kay mama ha, Janjan. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Huwag kang tumingin sa labas para hindi ka matakot. Nakakapagtaka naman. Teka, Richard, ano bang ginawa mo sa labas? Mama, para kasing bumibigat yung kotse. Para pong may nakasampa sa likuran. Kaya po tiningnan ko, wala namang kakaiba. Mama, natatakot po ako. Huwag ka matakot, anak. Ano ka ba? Big boy ka na, di ba? Ang mga big boy, hindi basta-basta natatakot. Teka, bakit lalambot-lambot yan si Janjan ha? Bakla ba yan? Baliw ka pala eh. Siyempre natakot sa sinabi mo. Abay, oo nga naman, Richard. Bata yan, natural na matakot. Ikaw ang nagsabing may kung ano sa likuran tapos huminto pa tayo sa madilim na lugar. Parang walang katapusang bukid itong dinadaanan natin eh. Kung walang ilaw ang kotse, hindi tayo makakaaninag. Alam mo, paandarin mo na lang kasi tong kotse. Hindi ko rin kasi kayo maintindihan bakit sa gabi pa kayo bumabiyahe. Kasi malayo yung baryo nila Lexi. Kaya mas maganda kung sa gabi bumiyahe para maagang makarating o mabilis yung biyahe. Eto na, paandarin na, madam. Ang dami mong sinasabi. Muling pinaandar ni Richard ang kotse. Ramdam ko na noon ang hindi komportable niyang mga tingin. Nagtama ang tingin namin sa salamin. Bigla niyang hininto ang kotse kaya nauntog kami sa harapang upuan. Hinawakan ko ang ulo ni Janjan para hindi tuluyang tumama sa upuan. Gusto ko siya noong murahin ng paulit-ulit kaya lang ay nakaramdam din ako ng kaunting hiya sa biyenan ko. Ano ka ba naman? Mag-ingat ka nga sa pagmamaneho. Ay teka, ano ba kasing nangyari, Richard? Inaantok ka ba, ha? May nakita akong nilalang sa likuran eh. Ha? Ano ba sinasabi mo? Teka, ano? Ano yung sinasabi mo? Ano yon? Ay, naku, teka. Parang may bumagsak sa bubong ng kotse. Mama, ano po yun? Bakit parang lumilindol? Ano yun, Mama? Anak ko, Diyos ko. Ano bang ingay yun? Parang may umaatungal. Ano yon? Sandali lang, titignan ko. Dito lang kayo. Uy, wag kang bumaba. Baliw ka ba? Paano kung masamang tao yan? Kanina ko ba nararamdaman na may kung ano sa itaas eh. Uy, teka, sandali. Ano yan? Bakit may hawak kang kutsilyo? Basta huwag kayong lalabas. Ay, Richard, anak. Naku naman, Richard. Ano ba? Naku, lumabas na siya. Mama, natatakot po ako. Baka may halimaw po dito. Shh, huwag kang maingay dyan. Lumabas na yung tito mo. Tiningnan na kung anong meron dun sa ibabaw at kung ano yung nandun sa labas. Ay nako, ano ba yan? Nahihilo na ako sa sobrang pag-alog. Ano bang meron dyan sa taas na yan? Teka, sisilipin ko po sa bintana. Ano ba yan? Pambihira. Wala naman akong makita eh. Walang saysay yung pagsilip ko. Oh, anak, bakit? May aninong dumaan po sa harap ng kotse, Mama. Kitang-kita ko po. Ang bilis niyang dumaan. Ha? Mama, umalis na po tayo dito. Nalaman ko kay Janjan na may nakita pala siyang anino na dumaan sa harap ng kotse. Hindi ko naman napansin yun, kaya inalo ko na lang siya at sinabing magiging okay lang ang lahat. Tanging liwanag mula sa headlight ng kotse ang nagsisilbing liwanag sa amin. Sinuri ni Richard ang kabuuan ng kotse pero wala daw siyang nakita. Tumigil na rin noon ang pag-alog ng kotse. Nagulat na lang kami nang nagmamadali si Richard na pumasok ng kotse at walang salitang pinaandar niya ulit ito. Gusto ko sanang magtanong kay Richard kung ano nangyari at kung ano ang nakita niya nang makita ko sa labas ng bintana na parang may mabilis na nilalang na sumusunod sa amin. Ay, Dayan, nakita mo rin ba yon? Po, mukhang hindi tayo nag-iisa. May sumusunod sa atin. Ha? Lola, ano pong ibig niyo sabihin? Naku, hinahabol tayo. Nay, huwag na po kayong manakot. Ayoko sanang sabihin sa inyo, Nay, pero parang marami silang sumusunod sa atin. Yung nakita ko sa ibabaw ng kotse, hindi ako makapaniwala na may ganun. Kaya pumasok agad ako. Hoy, ano ba nakita mo? Kailangan ba naming hulaan yon, ha? Ano nakita mo, Richard? Mama!
Ay, naku Diyos ko! May kuko! May kukong tumago sa ibabaw ng kotse! Anong klaseng nilalang yan? Nakita niyo rin ba? Akala ko guni-guni ko lang eh. Mama, ano po yung sumusunod sa atin? Hindi ko rin alam, anak. Wala akong ideya. Huwag kang tumingin sa taas, ha? Ano yon? Ano ba nakita mo sa labas, Richard? Ano ba itong sumusunod sa atin? Ang nakita ko po, Mama, mga malalaking aso eh. Tas ang dami nila nasa paligid. Anong gagawin natin? May kung ano sa taas. Pilit na sinisira yung bubong. Peste naman oh. Di pa bayad ng kotse na to, sisirain na kaagad. Uy, Richard, gumawa ka ng paraan. Ano ba bang gusto mong gawin ko? Nanginig ako noon sa takot. Hindi para sa akin, kung hindi para sa anak ko. Kahit mapusyaw ang ilaw ng kotse sa loob, kitang-kita ko noon ang takot at pangamba sa itsura ng anak ko. Nadagdagan pa yun lalo nang makita naming panay ang tusok ng nilalang sa kung saan-saang parte ng bubong. Si Nanay Janet naman may kung anong kinuha sa bag niya at isinaboy yun sa kamay ng nilalang. Binawi ng nilalang ang kanyang kamay at sa halip sumilip siya sa butas. Naistatwa ako noon nang makita ko ang mapula niyang mga mata. Sa totoo lang, habang sinusulat ko ito, parang may parehas ng mga matang nakatingin sa akin. Nababaghabag pa rin ako kapag naaalala ko ito. Lalo pa at alam kong nagmamasid lang sila at naghihintay ng pagkakataon. Saglit na umalog ang kotse na parang may mabigat na bumaba mula roon. Nakita na lang namin sa labas ng kotse na may grupo ng mga malalaking aso ang sumasabay sa pagtakbo ng kotse. Jan, yumakap ka lang sa akin, ha? Huwag kang titingin sa labas. Mama, mamamatay na rin ba tayo katulad ni Papa? Hindi, anak. Hindi tayo mamamatay. Pinapangako ko yan sa'yo. Ay naku, sinasabi ko na nga ba, may mga aswang sa ganitong mga lugar. Ano yun, Ma? Aswang? Kung tama ang kutob ko, hindi pangkaraniwang mga aso ang humahabol sa atin. Base sa kwento ng mga matatanda, ang mga itim na malalaking asong kagaya niyan ay mga asbo. Walang normal na asong kayang umakyat sa kotse at may matutulis na kuko na kayang sumira ng bubungan. Ha? Kung aswang sila, mukhang mahihirapan tayo dito. Paano natin sila maiiwasan? May mga pantaboy o panlaban akong dala. Inaasahan ko na mangyayari ito. Sabi sa akin ng kapitbahay natin na dating manggagamot, mag-ingat daw tayo at magdala ng mga panlaban. Mabuti sinunod ko ang butos niya. Ha? Ano pong ibig niyong sabihin inaasahan? Alam niyo na po ba to dati pa? Hindi, Apo. Marami lang ako narinig na haka-haka na kapag kailangan mong pumunta sa probinsya, kailangang may dala kang panlaban sa aswang. Ang ilan kong gamit nasa likuran, Dayan. Kaya mabuti pang dukutin mo yung bag ko sa likurang bahagi ng kotse, ha? Sige po, kaya ko naman po siguro. Susubukan ko po, Nay, ha? Jan, halika muna dito. Dito ka muna sa akin, ha? Lola, natatakot po ako. Huwag kang matakot, Apo. Makakaligtas tayo laban sa mga aswang na yan. Nay, nasan po dito ang bag nyo? Hanapin mo lang ang kulay itim na bag. Nay, niloloko niyo po ba ako? Puro itim ang bag na nandito eh. Ay nako, meron diyang bag na may palawit na maliit na Biblia. Yun ang kunin mo, ha? Yan, nakita ko na. Hawak ko na noon ang bag ni Nanay Janet nang biglang pumreno si Richard. Nauntog ako sa upuan dahil sa ginawa niya. Nakita ko rin ang mga aswang na sumunod sa amin mula sa likuran. May ibang aswang na tumama sa likuran ng kotse. Nakita kong dumikit pa ang mga mukha nila sa salamin bago bumagsak. Aawayin ko sana si Richard. Sumakit kasi ang leeg ko noon dahil sa biglang pagpreno niya. Pero naurong ang dila ko nang makitang may mga aswang na sa harapan ng kotse. Maitim ang kanilang balahibo. Ang kanilang mata ay pulang-pula. May isang tumayo gamit ang dalawang paalang at kitang-kita ko talaga na matangkad dito. Sa tansya ko, nasa 10 ang mga aswang na humarang sa amin. Tumutulo pa ang laway nito mula sa matutulis na pangil.
May isang aswang na tumuntong pa sa hood ng kotse. Halos marinig namin ang pagyupi ng hood. Uy, Richard, ano pang hinihintay mo? Patakbuhin mo na ang kotse! Bilis! Ha? Ay, naku, Diyos ko! Huwag ka nang tunganga dyan! Ano ba? Oo, ito na. Pambira, ang dami nila. Para tayong nagpatumba ng domino Huwag ka nang maingay dyan. Mag-drive ka na lang. Nahihirapan ako nanginginig kasi yung mga kamay ko. Dayan, kunin mo itong supot ng asin. Kapag may sumugod sa atin, sabuyan mo niyang asin na yan, ha? Opo, Nay. Ay, naku, Diyos ko. Wala pa rin silang tigil sa pagsunod sa atin. Huwag mo nang sabihin niya, natataranta lang ako. Mag-focus ka na lang dyan sa pagmamaneho. Ngayon may ipakita kung gaano ka kayabang, katapang. Uy, ano ba? Bakit huminto ka na naman? Hindi ko sinasadya. Ay naku, kung minamalas ka nga naman nagloko pa tong kotse. Ayaw na mag-start tuloy. Ano? Pambihira ka naman. Mamamatay tayo niyan eh. Dali na, subukan mo ulit. Mama, natatakot po ako. Dayan, tulungan mo ko. Sabuyan mo ng asin ang paligid ng kotse, lalo na sa mga bintana. Sige po, Nay. Lola, sinisira po nila ang bintana. Huwag mong tingnan, anak. Lumayo ka sa bintana. Dito ka lang. Ano pong gagawin ko, Mama? Hindi ba tinuruan kita ng dasal? I-recite mo dali. Pumikit ka lang. Sige na, dyan. Magdasal ka na. Dayan, ilagay mo tong mga bawang sa harap ng kotse. Bilisan mo, ha? Opo, Nay. Puisit, nandyan ang mga aswang. Ayaw pa rin mag-start ng kotse. Baka naman wala nang gasolina tong kotse mo. Bago tayo lumabas ng Maynila, hindi ba nagpa-full tank ako? Ayan may gasolina pa. Bakit tayo gumana? Naku, napapalibutan na tayo ng mga aswang. Gawa mo naman ang paraan, Richard. Kinakaskas na nilang windshield, tingnan mo. Aray ko! Mukha akong hablutin na talugin. Lalo akong hindi makapag-isip ng maayos niyan Paganahin mo yung kotse o mamamatay tayong lahat dito. Tignan mo, ilang beses na niyang kinaskas at sinuntok yung windshield. Hindi pa rin nasisira. Mukhang quality talaga tong kotseng nabili ko Maganda raw yung kalidad ng salamin na ginamit dito. At mukhang totoo nga. Hoy, natutuwa ka pa dyan? Nagagawa mo pang magyabang? Mamamatay tayo kapag hindi ka kumilos. Kapag namatay kami ng anak ko, susundan kita kahit sa impyerno ka pumunta, ha? Hindi tayo mamamatay. Paulit-ulit na ini-start ni Richard ang kotse, katulad ng mga aswang na walang tigil sa pagkaskas sa windshield. Halos mabasag na nila ang salamin sa lakas ng mga matutulis nitong kuko. Kitang-kita namin ang pagtulo ng laway mula sa kanilang mga bibig. May isang aso na binuka ang bibig nito at nakita namin ang mahaba nitong dila na parang kayang ipulupot sa katawan mo at sipsipin ang dugo mo. Yumakap sa akin ang aking anak. Damang-dama ko noon ang mabilis na tibok ng puso niya, kaya kahit natatakot din ako noong mga oras na yon, hindi ko yun ipinakita sa anak ko. Bigla na lang nag-start ang kotse, kaya naman sinalpok ni Richard ang mga aswang na nasa harapan. Muli na naman kaming hinabol ng walang kapaguran ng mga aswang. May lumundag na naman sa bubong, kaya yumanig ang kotse. Nangilo ako nang marinig ang kukong muling kumakaskas sa bakal na bubong. Ang totoo, Hukom, hindi ko alam kung saan ako nakakuha ng lakas ng loob para lang makasurvive. Bigla na lang tumusok papasok ang matalim na kuko ng aswang. Sinubukan nitong warakin ng bubong kaya sinabuyan ko ito ng asin. Nakita kong umusok ang bahagi ng katawan nitong tinamaan ng asin. Nay, epektibo nga ang asin at bawang. Mabuti na lang talaga at nagdala ako ng mga panlaban sa mga aswang. Ay nako, hanggang saan kaya sila hahabol? Nung nakaraan naman na pumunta ako rito, wala naman akong nakasagupang mga ganito Alam mo, nakakainis kayo Dinamay pa ninyo kami sa mga kalukuhan nyo. Umuwi na lang kasi tayo. Hindi ako makakapagmaniobra. Nasa likuran natin sila. Kung babalik tayo, kailangan nating kumain ng ilang segundo. Hindi ko naman din kasi maisip kung bakit kailangan yung pumunta ng ganitong oras sa bahay namin. Teka, malapit na ba tayo sa bahay ni Lexi? Oo, malapit na tayo. Konting tiis na lang. Nakikita ko ng bukana ng baryo nila Mama! Mama! Dayan, meron akong kutsilyo dito. Hawakan mo para ipagtanggol mo ang sarili mo, ha? Pero Nay, paano po kayo? May dala akong buntot pagi. Mas epektibo ito. Dyan, anak. Kunin mo tong asin, ha? Sabuyan mo kapag may lumapit sa'yo na intindihan mo. Po,
Pero natatakot po ako eh. Kapag naging duwag ka anak, patay tayong lahat. Ikaw kasi, pinalaki mong malambot yung anak mo. Hoy, tumigil ka nga. Magmaneho ka na lang dyan. Anak, huwag kang matakot ha. Kailangan nating makaalis dito. Patuloy noon sa pagmamaneho si Richard hanggang sa tuluyang nabasag ang bintana sa bandang kanan kung nasaan si Janjan. Sumigaw kaming lahat. Hinawakan ng aswang ang braso ni Janjan kaya agad kong ginamit ang kutsilyo. Isinaksak ko pa yun sa aswang at saka dumukot ng asin sa hawak na supot ni Janjan. Umusok ang balat nito. Bago nito binitawan ng anak ko, nasugatan pa si Janjan dahil sa matalas nitong kuko. Sa inis ko, nang muli itong sumulyap ay sinaksak ko ang mata ng aswang. Bumuka ang bibig nito kaya hinagisan ni Nanay Janet ng bawang sa bibig. Saktong pumasok kaya lalong napahiyaw ang aswang. Kitang-kita ko ang maitim at malapot na dugo galing sa sugat ng aswang. Inilabas nito ang dila nito. Yumuko kami nang humampas ito sa amin. Si Richard lang ang hindi nakailag at tinamaan siya sa braso. Buong tapang kong hiniwa ang dila nito kaya bahagyang nasugatan. Akala ko walang katapusan ang mga problema namin. Pero nang makalagpas kami sa isang arko na siyang entrance ng baryo, huminto na sila at nawala na sila sa paningin namin. Mama, wala na po bang mga halimaw? Anak, sa tingin ko wala na sila. Nandito na tayo sa loob ng baryo. Mabuti naman at hindi na sila sumunod sa atin. Ay, ano ba naman kasing klaseng lugar ito? Bakit nyo kasi kami dinala dito? Ang kulit mo! Sinabi nang hindi ko alam kung bakit may mga aswang dito. Pangatlong beses ko nang pumunta rito, pero hindi ko alam kung bakit nilusob tayo ng mga aswang na yun. Kaya naman pala inaswang si Jason dahil literal na lugar ng mga aswang ang baryo nila. Anak, halika dito. Gagamutin natin yung sugat mo. Naku, kawawa ka naman anak. Mama, okay lang po ako. Hindi naman po masakit tong sugat ko eh. Nay, hindi po ba ito masama kung nasugatan ng aswang si Janjan? Naku, walang problema kung nasugatan siya dahil sa kuko. Ang malala ay kapag ngipin ang kumagat sa kanya. Ay, salamat at nandito na tayo. Nakikita ko na ang bahay nila. Gusto ko nang umuwi ka agad kahit hindi pa ako nakakababa. Nakita ko pa lang ang itsura ng babaeng yun, naiinis na ako eh. Bakit ka pa kasi sumama? Pinagsisisihan kong sumama kami. Tingnan mo, kung hinayaan ko sumama sa inyo ang anak ko, baka nakain na lang siya ng aswang. Naku, Dayan, pasensya ka na ha. Pero ang mahalaga, ligtas na tayo ngayon. Sa ngayon ligtas tayo. Basta konting tiis na lang nasa bahay na tayo ni Lexi. Huminto ang kotse sa tapat ng isang lumang bahay. Ang kalahati ng bahay ay gawa sa semento, samantalang ang kalahati ay gawa sa kahoy. Medyo mataas ang bakod na gawa sa kawayan. Sa bakuran ay may itim na tolda. Sa ilalim nun ay naroon nakalagay ang kabaong. Wala masyadong tao sa loob at tanging ang mga bombilyang kulay dilaw ang nagsisilbing liwanag. Nang bumaba kami sa kotse, mas nauna pang kumustahin ni Richard ang itsura ng kotse niya kaysa sa kuya niyang pinaglalamayan. Nagtinginan ang mga nakikipaglamay sa amin. Kinilabutan ako sa paraan nila ng pagtingin. Mama, bakit ganyan po sila makatingin? Anak, hindi ko rin alam eh. Kumapit ka lang sa akin ha. Itong asin, wag na wag mong tatanggalin sa bulsa mo ha. Opo, Mama. Dayan, anong laman ng backpack mo? Mga gamit po yan ni Janjan at nandito rin ang inhaler niya. Ilagay mo itong mga gamit natin panlaban dyan sa bag mo ha. Wag na wag mong iwawala. Masama ang kutob ko rito. Richard, halika nga dito. Sandali lang, ma. Kawawang itsura ng kotse ko, oh. Mga walang niya talagang aswang na yun. Nandyan na pala kayo. Mano po, Nay Janet? Kaawaan ka ng Diyos, Lexi. Teka. Ikaw na ba yan, Janjan? Po? Opo. Magmano ka, Janjan? Po? Bakit po? Magmano ka sa stepmother mo. Kahit kabit yan, wala na tayong magagawa. Dayan, hindi ko gusto ng away ha.
Hindi kita papatulan. Wala rin akong balak patulan ka. Mabuti naman. Hindi ko gustong magkaroon tayo ng pag-aaway. Tapos na yun para sa akin. Sana, ganun din sa'yo. Alam mo, wala akong balak na pumunta rito kung hindi lang ako naawa sa anak ko. Wala na sa akin na nangyari, kaya sana maging civil na lang tayo sa isa't isa, ha? Makakaasa ka na yan. Mano po? Kawan ka ng Diyos, maraming salamat sa'yo. Magpahinga muna kayo. Kumain kayo kung gusto nyo. Lexi, alam mo bang may nangyari sa amin bago kami makapunta dito? Ano po nangyari sa inyo, Nay? Ay nako, pambihira. Kawawa naman tong kotse ko. Oh, Richard, bakit parang dismayado ka? Sinugod kami ng mga aswang papunta rito. Ano? Aswang? Pero sa pagkakaalam ko, wala namang aswang dito. Hala, nasira nga ang kotse mo. Siguro dito sa inyo walang aswang, pero dun sa nadaanan namin, meron. Ang alam ko lang, may mga gumagalang aso sa gabi. Aso? Ibig sabihin, alam niyo ang mga aswang na yon, yung aso? Hindi sila aswang, Dayan. Mga malalaking breed lang sila ng aso. Hindi ako naniniwalang aso lang yun. Sila yung humabol sa amin. Tingnan mo naman yung itsura ng kotse ko. Hindi yan kaya ng normal na aso lang. I-report ko to sa barangay namin. Huwag kayong mag-alala. Ligtas naman kayo dito eh. Halika, samahan ko kayong dalhin ng mga gamit nyo sa kwarto. Mamaya na lang, Lexi. Sisilipin lang namin si Kuya, ha? Mama, gusto ko rin po makita si Papa. Halika anak, lumapit na tayo. Alam mo, Hukom, huli ko lang naisip na hindi normal ang sagot ni Lexi sa amin. Kasi kahit sinabi naming inaswang na kami, ni hindi siya nakaramdam ng takot o kaba nang malaman yun. Kami naman, dahil sa nalampasan na namin noon ang pagsubok, saglit na nawala sa isip namin ang nangyari dahil kay Jason na nasa kabaong. Iyak ng iyak si Nanay Janet at si Janjan. Niyakap ko si Janjan habang umiiyak siya. Tapos sinanda ko na ang inhaler niya. Pasimple kong inikot ang paningin sa paligid. Hindi ako mapakali sa lugar na yon, kaya parang gusto ko nang umalis. Kung hindi lang may aswang kaming makakaharap sa pag-uwi, hindi na kami magtatagal doon. Janjan anak, umupo ka muna. Punasan mo yung luha mo. Mama, bakit hindi ka umiiyak? Kailangan bang umiyak ako, anak? Lahat po kami umiyak eh. Ikaw lang po ang hindi. Paano ngiiyak yan pusong bato yan. Mas malulungkot pa ang robot kaysa sa kanya, no? Anak, masisisi mo ba ako kung puro pighati lang ang naaalala ko sa tatay mo? Hindi ko nga alam kung bakit umiiyak ka pa eh. Kasi hindi siya kagaya mong walang puso. Hindi baling walang puso. Wag lang kagaya mong makapalang mukha at tsismoso. Ay naku, ano ba naman kayong dalawa? Magsisimula na naman kayong mag-away. Ito kasi si Dayan parang ewan. Ikaw ang nagsimula dyan, no? Tapos ako ang sisisihin mo. Mama, tingnan nyo. Nakakatakot ang tingin ng mga tao dito. Anak, wag mo na lang silang pansinin, ha? Maraming salamat sa pagpunta niyong mag-ina, ha? Wag mo akong pasalamatan, Lexi. Napilitan lang akong pumunta dito. Di ko naman gustong pumunta dito eh. Dayan, maraming salamat pa rin na nandito ka sa huling sandali ni Jason. Saka isinantabi mo ang pag-aaway natin. Para saan pa kung mag-aaway tayo? Isa pa, Lexi, wala na akong pakialam sa lalaking yan. Nandito lang ako dahil sinamahan ko ang anak ko. Yun lang. Tama yan. Huwag na tayong mag-away. Wala rin namang mangyayari. Bukas, ililibing na si Jason. Ano? Parang ang bilis naman yata. Dito kasi sa probinsya, hindi pwedeng nagtatagal ang mga bangkay. Nasa na nga pala ang mga kamag-anak nyo? Hindi ba sila dadalo? Hindi raw, masyadong malayo. Ang gusto nila kunin si Kuya rito at doon paglamayan. Pero hindi niya gustong ilibing. Sa katunayan, gumawa pa siya ng kasulatan tungkol doon. Ipinaliwanag ko na yun sa kanila pero ayaw nilang dumalo talaga dito.
tama lang na wag silang dumayo dahil maraming aswang dito eh. Wala ba tayong gagawin sa nangyari? Katulad na lang nung nangyari sa amin, kanina papunta dito. Teka lang ha, anong ibig mong sabihin, Dayan? Sinugod nga kami ng aswang, sinabi na namin sa'yo kanina. Dapat nireport yun para mahuli sila. Sino naman ang maniniwala sa atin pag nireport yun? Na may aswang pa sa panahon ngayon, ha? Alam mo, Dayan, nasugod na nga tayo ng aswang, di ba? Pero ang mahalaga, buhay tayo. Yun nga lang, Diyos ko, nasira ang kotse ko. Kung alam ko lang talaga na may aswang sa lugar nyo, hindi na ako sasama pa. Kaya nga nagpapasalamat ako na pumunta ka pa rin, Dayan. Pero sana kalimutan na natin ang nakaraan. Pasensya ka na sa mga nagawa ko noon, ha? Alam mo, Lexi, wala na nga kaso sa akin yun. Lexi, pasensya ka na ha. Nagugutom na kasi ako eh. Gusto ko sana ng pagkain. Ano, meron ba kayo dyan? Meron naman. Kumain muna kayo. Halika, sumunod kayo sa akin. Jan, halika na. Opo, Mama. Lumapit ako noon kay Janjan at kay Nanay Janet na nakaharap pa rin sa kabaong. Inalo ko silang dalawa at niyayang kumain. Bago kami pumasok sa loob ng bahay, nahagip ng mata ko ang matatalim na tingin sa amin ng mga naglalamay. Kakaunti lang sila, pero ramdam ko ang bigat ng presensya sa paligid. Alam ko nang may mali, pero nagpatuloy pa rin ako. Sana pala nakinig na lang ako sa kung sino ang dinidikta ng utak ko. Dinala kami ni Lexi sa kusina at doon niya kami pinakain. Tumanggi ako. Nagsinungaling akong hindi pa ako gutom. May baon kami ni Janjan at yun ang kinain namin. Wala akong pakialam noon kung mainsulto siya. Nag-iingat lang ako. Nakaramdam si Janjan ng antok kaya pinatulog ko na siya. Sinamahan ako ni Lexi sa isang kwarto at doon ko siya inihiga. Hindi ko sana siya iiwan kung hindi lang ako tinawag para asikasuhin ang mga naglalamay na bigla na lamang dumagsa. Ay, pambihira. Ang dami naman tao. Kanina naman wala yung mga yan ah. Ay ano ka ba? Huwag ka na magreklamo dyan, Richard. Pagsilbihan na lang natin sila. Ay nakakatuwa nga na may mga tao nakikipaglamay at nakikiramay, di ba? Ay nako, Mama. Bakit ba bigla naman kasing dumami yung mga tao rito? Dayan, nasaan ba si Janjan? Nasa kwarto po. Inantok na po kaya pinatulog ko muna. Dayan, ano ba yung nasa bag mo sa likod? Itabi mo kaya muna sa sulok. Parang nahihirapan ka hindi. Ayos lang ako. Gusto ko tong suotin Okay lang to. Normal to sa akin. Ano bang laman yan? Mga damit ni Janjan at mga gamot niya. Alam mo, tama si Lexi. Itabi mo lang yan sa sulok. Kami ang nahihirapan para sa'yo. Bakit ba ninyo to pinapakialaman, ha? Huwag nyo nang pansinin tong bag ko. Dayan, pwede ko bang tingnan? Bakit? Di na kailangan. Personal na gamit lang to ng anak ko, Lexi. Alam nyo, gusto kong tumulong pa sa inyo pero hinahatak na ako ng pagkaantok. Kailangan ko na magpahinga. Uy, naku, Mama. Huwag niyo po akong iwan dito. Ay Richard, kaya mo na yan. Malaki ka na. Madali nang mapagod ang nanay mo. Ito, matanda na ako Pero Mama, hindi naman pwede yun. Nay, sige na po. Magpahinga na po kayo. Kami na pong bahala dito. Ay, salamat. Sige, Dayan, Lexi, doon na ako sa kwarto ha. Magpapahinga na ako. Hindi. Samahan ko na po kayo sa kwarto. Ako rin, magpapahinga na. Sama na lang ako sa inyo, Mama. Uy, dito ka lang. Uy, ano ba? Aray ko! Ano ka ba naman? Bakit kailangan mo kong hilahin? Ano magpapahinga ka? Dito ka, sumama ka sa amin. Napapagod na ako. Ang tagal ko na kaya nagmamaneho. Hindi. Ano, gagawin niyo akong alila? Sino bang kamag-anak niyan, ha? Oo nga, pero napapagod din ako, no? Bakit ako hindi? Kung tutusin, bisita lang ako dito. Huwag na kayong magtalo. Kami na ni Lexi ang bahala rito. Uy, Tito Anjo! Tito? May iba pa pala kayong kamag-anak? Tatay yan ni Lexi. Saan po kayo galing dito? Bakit may takip yung isang mata ninyo? Wala ito.
Nagsibak lang kasi ako ng kahoy tapos tumalsik ang piraso ng kahoy. Kaya nasugatan ako. Sigurado po ba kayong sa kahoy ang sugat na yan? Oo naman, Iha. Sigurado ako. Mukhang nahihirapan ka sa kalagayan mo ah. Ibaba mo muna kaya yung bag mo. Hindi na. Mas gusto ko pong nakasabit to sa likod ko eh. Ay, magpahinga na lang kaya kayo ha. Mahabang binyahin ninyo, panigurado ako. Kaya nga po eh. At saka alam niyo ba, sinalakay kami ng mga aswang. Sinalakay kayo? Oo, dito. Mabuti na lang magaling kaming makipaglaban at magaling akong magmaneho. Nagyabang ka na naman. Kaya ba sira ang kotse mo? Oo, tito. Yan ang dahilan. Ay nako, malala ang sira ng kotse mo ah. Yun nga ho, tito eh. Meron bang talyer na malapit dito? Malayo ang mga talyer, pero kung gusto mo, sasamahan kita bukas ha? Teka. Ikaw ba yung dating asawa ni Jason ha? Ako nga po. Aba, mabuti naman at nakapunta ka. Hindi ho dapat ako pupunta eh. Kung hindi lang nagpumilit ang anak ko. Kung sa bagay, sino ba naman ang pupunta sa baryo ng kabit ng asawa mo, hindi ba? Oo nga ho eh. Medyo nakakatanga lang na pumunta ako dito sa lugar na to. Pero wag po kayo mag-alala. Wala po akong balak na gumawa ng eksena kung hindi ako uunahan. Makakaasa kang walang magbabalak na gumawa ng eksena sa ngayon. Sa ngayon? Ibig sabihin po, may magbabalak sa mga susunod? Wala akong ibig sabihin sa sinabi ko. Hukom, uminit talaga ang ulo ko noon sa tatay ni Lexi. Parang may gusto siyang ipahiwatig na hindi mo maintindihan. Napansin ko pa noon na maliban sa nakatakip niyang kanang mata, may sugat siya sa braso, pero pahilom na. Nakapagtataka may ganun siyang uri ng sugat. Lalong bumigat ang aking pakiramdam nang mapansin ko na naman ang mga matang nakamasid sa akin. Hindi ako dinalo ng antok kahit gabi na. Masyadong aktibo ang katawan ko. Hindi ko inalis ang bag sa akin dahil sa sinabi ni Nanay Janet. Bukod kasi sa mga gamit ni Janjan, naroon din ang mga panlaban namin sa aswang. Tumingin ako noon sa ilaw. Bigla na lang namatay sindi ito at saka may narinig akong pakpak na pumapagaspas. Pagkatapos noon ay narinig ko ang sigaw at iyak ng anak ko. Dalian kong iniwan ang ginagawa at pumunta sa loob. Hinanap ko ang kwarto kung saan yun nanggaling. Kahit patay sindiri ng ilaw sa loob, kitang-kita ko ang mahigpit na yakap ni Janjan sa lola niya habang nakatingin sa bintana. Nakita kong may malaking nilalang na may pakpak ang lumipad papalayo. Anak! Mama! Anak, ano nangyari? May masakit ba sa'yo? Nasugatan ka ba, ha? Nay, ano nangyari? Ako natutulog kami na may maraming hibla ng buhok na tumusok sa leeg namin. Sinabuyan ko ng asin kaya umalis na. Anong nangyayari rito? May aswang din sa bahay na ito, Richard. Sinugod kami. Ano yun, ma? Imposible. Paanong imposible? Nanay mo na nga nagsabi, di ba? Hindi ka pa rin naniniwala, ha? Teka, anak, patingin nga ako ng balikat mo. Parang may nakita akong sugat dyan eh. Mama, dito po sa kanan ko, masakit. Naku, parang tusok to ah. Sandali, kukuha lang ako ng alcohol at bulak sa bag. Ay naku, ano bang meron sa baryo na ito? Ikaw ba, Richard? May alam ka ba sa nangyayari? Po, wala rin po akong alam ha. Kung may alam ako, edi sana hindi na po ako tumuloy rito. Wala naman pong aswang noong pumunta ako eh. Mama! Mama! Naku, namatay pa yung ilaw. Ay, ano ba yan? Ano ba nangyayari talaga? Sandali lang. Kukuha ako ng gasera o kandila. Kakusapin ko lang si Tito Anjo. Nay, teka ha. Nasaan ba si Lexi? Hindi ba kasama niyo siya? Inahatid niya ako tapos nawala na siya eh. Akala ko kasama ninyo. Mabuti na lang handa ako. May flashlight ako dito. Anak, sandali lang ha. Diyan ka lang kay lola mo. Mama, hindi po ako makahinga ng maayos. Naku, teka, nasan ba yung inhaler mo? Ay, wala naman siyang inhaler sa bag niya. Yun nga rin ang hinahanap ko kanina pa eh. Ha? Paano pong wala? Palagi ko siya nilalagyan ng inhaler sa bag. Mama, hindi po ako makahinga.
Sandali lang anak ha. O yan, gamitin mo na to. Ay naku, mabuti na lang talaga 3 ganyan ang dala ko. Nay! Dayan! Oh, bakit anak? Ano ba? Huwag niyo itutok sa akin yung flashlight. Teka, ano ba kasi yun? Bakit kasi wala kang dalang ilaw eh? Walang tao sa labas. Ano? Paano wala? Marami ang nakiramay kanina eh, di ba? Marami naglalamay dyan. Ano ba yun? Bakit nawala? Hindi ko alam. Hihingi sana ako ng tulong dahil nga walang ilaw. Pero bigla na lang nawala yung mga taong nandun. Ay nako, imposible naman yan. Bigla na lang nawala. Totoo nga po sinasabi ko, Ma. Abay, saan sila pupunta? May kakaiba talaga sa baryong ito, Nay. Sa simula pa lang talaga may mali na eh. Bakit pa kasi tayo tumuloy dito? Malay ko ba naman na hanggang dito susundan tayo? Alam mo, ganito na lang. Paandarin mo na yung kotse. Umalis na tayo, ha? Pero paano nga si Kuya? Eh bakit natin iisipin ang kuya mo? Patay na siya. Buhay natin ang dapat nating iligtas, no? Ay, tama naman. May punto siya, anak. Mas importante tayo. Kung papipiliin ako, ikaw o ang kapatid mo, syempre pipiliin kita dahil buhay ka pa. Wala to sa plano eh. Ano sabi mo? Wala. Kako, halika na. Bumaba na tayo. Teka lang. Saan kayo pupunta? Mama! Mama! Sinalubong kami ni Lexi sa pinto kaya hindi kami nakalabas. Umatras kami hanggang sa makarating malapit sa may bintana. Nilagay ko sa aking likuran si Janjan. Nakita kong unti-unting nagbabago ang itsura ni Lexi. Ang kanyang mga mata ay naging matingkad na pula sa dilim. Ang kanyang buhok ay humaba na halos lumampas na sa sahig. Nagkaroon ito ng buhay at tila sumasayaw sa ere. Tumulis ang kanyang mga kuko at maging ang kanyang pangil. Nagkaroon siya ng pakpak sa kanyang likod at doon ko lang napagtanto na nakalutang sa ere ang kanyang katawan. Dinig na dinig ng buong kwarto ang kanyang nakakalokong tawa. Uy, Lexi? Ano bang ibig sabihin ito? Ano pa nga ba, Richard? Bakit kailangan mo pa siyang tanungin? Malamang, papatayin niya tayo. Dapat, bukas pa namin paplanuhin ang bagay na ito. Kaya lang, naiinip na ako eh. Lalo na nang makita ko ang mukha mo, Dayan. Nakakairita ka magpahanggang ngayon. Bakit, Lexi? Akala mo ba natutuwa ako sa pagbumukha mo? Eh, sira ulo ka pala eh. Dito na kayo mamamatay! Sadali lang, Lexi. Hindi itong usapan natin. Ano, anak? Richard, usapan! Anong usapan yan? Sira ulo ka talaga, Richard. Ibig sabihin, planado nyo to? Talagang gusto mo kaming patayin, ha? Hindi talaga yun ang plano. Huwag ka nang magsinungaling sa kanila, Richard. Sabihin mo na ang katotohanan. Tama. Sabihin mo na ang balak natin. Mang Anjo, sabi ko na nga ba masama ka eh. Isa ka pa, Richard. Hindi ka talaga nagbago. Pati nanay mo idadamay mo sa kawalangyaan mo, ha? Magpapaliwanag ako. Maliwanag na sa akin ang lahat. Gusto mo kaming patayin. Ay nako, Diyos ko. Ay nako, tumataas ang presyon ko sa iyong bata ka, Richard. Ay! Mama? Mama! Gising kayo! Ma! Nay Janet, ako nawala na siya ng malay. Nahimatay na siya. Ikaw ang may kasalanan nito, Richard eh. Buwisit ka talaga sa buhay namin kahit kailan. Ano ba? Ngayon pa ba tayo mag-aaway, ha? Nahimatay na si Mama, oh. Kasalanan mo kasi yan. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Nakakatawa kayong pagmasdan. Lexi, ano ba to? Bakit naging ganito ang plano? Pasensya ka na, Richard. Alam mo namang minsang hindi ko rin mapigilan ang sarili ko. Hindi ko matutupad ang usapan natin. Ha? Mama, natatawad po ako. Dito ka lang, anak. Huwag ka mag-alala. Makakaalis tayo dito. Huwag mo nang bigyan ng pag-asa ang anak mo. Mamamatay kayong lahat dito. Makakaalis kami dito. Nagpapatawa ka na naman, Dayan. Ano ba kailangan nyo sa amin, ha? Sumagot ka nga, ha? Ano bang plano ninyo? Ang sabi niya, dalhin kita rito para magkaroon kayo ng pirmahan na hindi na makikialam sa mga property ni Kuya.
Nakipagsabwatan ka para lang doon, Richard? Sabihin mo nga, may relasyon ba kayo ng Lexi na yan, ha? Ano kasi... Tanga ka kung ganon. Bakit nagpapauto ka sa babaeng yan? Sabihin nyo nga, pinatay nyo ba si Jason? Ano? Hindi hindi ko gagawin yun. Kahit anong mangyari, kapatid ko pa rin si Kuya. Gusto mo ba talagang malaman? Sina Richard at Lexi, nakipagsabwatan sila para patahimikin kayong pamilya ni Jason. Pero hindi alam ni Richard na kasama siya. Ano? Sa tingin mo ba? Bubuhayin pa kita, Richard, ha? Hoy, wala sa plano natin ang patayin sila, pati ako. Ang sabi mo, kailangan nang gumawa ng kasulatan si Dayan para mapagtibay na hindi na siya mangingielam sa ari-arian at funds na meron si Kuya. Tapos maghahati tayo, yun lang. Narinig mo ba sinasabi mo, Richard, ha? Gahaman ka talaga kahit kailan. Pati nanay mo, dinamay mo pa. Ano maiiwan kay nanay kung sakali, ha? Bibigyan ko naman siya eh. Alam mo, naluto na yata yung utak mo dahil sa bawal na gamot eh. Hindi ka nag-iisip ng tama. Kahit yata ibenta mo yung utak mo, walang bibili eh. Hindi ko naman alam na tatraidorin nila Ay ako. naku, ewan ko sa'yo. Asikasuhin mo yan si Nanay Janet na makatulong ka naman kahit papano. Ma, gising na po. Naku, sorry mama. Naging makasarili ako. Hindi ko naman alam na tatraidorin nila ako eh. Tanga ka talaga, Richard. Nagpauto ka sa mga yan. Eh baka nga sila pa ang dahilan kaya namatay ang kapatid mo eh. Magaling ka rin palang maghula, Diana. Teka, totoo ba yun? Pinatay ninyo ang kapatid ko? Sinasabi ko na nga be. Kahit kailan talaga ahas ka, Lexi. Literal ka ng aaswang ng asawa. Wala akong magagawa. Kung hindi ko papatayin ang asawa mo, Dayan, ako naman ang mamamatay. Alam mo kasi ang mga aswang, may mga uri yan. Nataon na kaming mga binangunan, kailangan makasipsip ng dugo sa mga tao para mabuhay. Kung ganun, totoong pinatay mo siya? Haba, unti-unti ko siyang pinatay para magmukhang namatay siya sa natural na paraan. O Lexi, bakit mo pa sinasabi sa amin yan, ha? Dahil mamamatay na rin naman kayo. Humanda ka sa akin, Dayan. Ikaw ang dahilan kung bakit nabulag ang isang mata ko. Ibig sabihin, ikaw ang nakalaban namin kanina? Ano pa nga ba? Ikaw naman kasi, Tay. Tinakot mo agad. Kaya tuloy nakatunog sila. Pasensya na. Gusto ko kasing patayin na silang lahat. Bibigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay. Gusto ko kasing maging exciting ang pagkamatay nyo. Maghabulan kaya tayo. Ano? Game kayo? Habang sinusulat ko ito, Hukom, napainom ako ng tubig. Sino mag-aakala na nangyayari pala sa totoong mundo ang ganitong mga eksena? Ang mga susunod na pangyayaring ibabahagi ko, sisikapin ko na lang ikwento ng maayos sa abot ng aking makakaya. Oo, tama. Ang aswang na anyong aso na umatake sa amin ay ang tatay ni Lexi na si Anjo. Kaya pala may sugat din siya. Ang sabi ng matatanda, kapag daw nakita mo ang tunay na anyo ng aswang, kailangan ka na nilang patayin para hindi kumalat ang kanilang lihim. At yun na rin ang gagawin sa amin. Pero sadyang mapaglaro si Lexi. Pinatakbo niya kami sa labas ng bahay. Pasan ni Richard si Nanay Janet na walang malay, habang hinihila ko naman si Janjan. Bilisan natin! Ayun yung kotse! Anak, bilisan mong pagtakbo ha. Nasa likuran na natin sila eh. Kailangan makasakay agad tayo sa kotse, anak. Baka kasi iwan tayo ng siraulo mong titong yan. Uy, grabe ka naman ha! Hindi ko gagawin yun! Kahit ano pang sabihin mo, hindi ako naniniwala. Pinahamak mo nga kami. Ibig sabihin, kaya mong gawin yun ng paulit-ulit. Hindi ko na gagawin yun! Pangako! Nasilaw lang ako sa perang makukuha ko, kaya ganun. Mama, hinihingal na po ako. Hindi ko na po kaya. Hindi na po ako makahinga. Anak, kaya mo to. Malapit na tayo, ha? Yun ay Ang kotse ko! Hindi ko benta mo sulugan! Naku, naloko na. Sinira na nila ang kotse. Paano na tayo dito makakaalis? At ang dami nilang mga aswang. Napapalibutan na tayo. Ano nang gagawin natin? Uy, ano ba?
Huwag kang iyakin dyan. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng to eh. Kapag namatay talaga ang anak ko, humanda ka sa akin. Mumultuhin kita habang buhay. Mama! Anak, ito ang inhaler. Gamitin mo. Kumalma ka lang ha. Gagawa si Mama ng paraan para makatakas tayo dito. Opo, Mama. Wala na kayong pupuntahan. Mga walang ya kayo! Mga duwag! Tsaka bakit naman pati yung kotse ko? Kakainis kayo ha? Mama, natatakot ako. Anak, huwag kang matakot. Itong inhaler mo, ilagay mo lang sa bag mo, ha? Opo, Mama. Ano pang hinihintay nyo? Tumakbo na kayo! Walang ya ka talaga, Lexi! Bibigyan namin kayo ng 10 segundo para tumakbo at makalayo. Anak, halika na. Tumakbo ka na, ha? 1, 2, ang kotse ko. Ba, Richard, tumigil ka nga dyan. Tumakbo na tayo. 3, Iligtas mo ang sarili mo. Iligtas mo ang nanay mo laban sa mga aswang na yan. 4. Doon na nag-sink in sa akin ang mga taong nakilamay sa dati kong asawa. Yung biglang pagdami ng tao, yung matatalim nilang mga tingin, at yung pilit nilang pagpapatanggal ng bag na dala ko. Lahat yun nagtutugma. Saglit akong huminto para kunin sa bag ang supot ng asin, mga bawang, kutsilyo at buntot pagi. Ibinigay ko kay Richard ang bawang at kutsilyo. Bahala na siya kung paano siya makakasurvive doon. Hinila ko ang maliit na Biblia, saka yun inilagay sa maliit na bag ni Janjan. Nang tumakbo kami, naglabasan ng mga aswang sa dilim. Umalingasaw ang mabahong amoy ng paligid. Tumakbo kami sa bukid na parang wala ng katapusan. Sa likod namin, nakita kong hinahabol na naman kami ng mga aswang na anyong aso at si Lexi naman nakasakay sa isa. Dito na kayo mamamatay! Bilisan ninyo! Binibilisan na nga namin, Richard eh. Nandiyan na sila eh. Ikaw ang bilisan mong kilos. Ginagawa ko naman, kaya lang ang hirap tumakbo ng may pasan ha. Mama! Naku anak, tumakbo na tayo. Sige na, kaya mo yan ha? Parang hindi ko na po kaya. Hinihingal na naman po ako. Anak, kapag huminto tayo, habulin nila tayo at papatayin ha? Hindi ko na po kaya, Mama. Mag-inhaler ka, anak. Sumakay ka sa likuran ko, ha? Sige na. Opo, sige po. Bilisan nyo na! Teka lang, ito na oh. Tumatakbo na nga eh. Dayan, humanda ka sa akin! Hukom, hinabol kami ng mga aswang hanggang sa nahablot nila si Janjan. Nakipag-agawan ako sa kanila pero malakas ang hawak ni Lexi. Sa inis ko, hinampas ko sila ng buntot pagi. Narinig ko ang mga daing nila pero hindi nila binitawan ang anak ko. Ako natuloy ang humabol kay Lexi at sa kanyang ama. Nahagupit ko ang pitang bahagi ng aswang na nasa anyong aso, kaya umigik ito at bumagsak sina Lexi. Huminto na rin si Richard dahil sa nagising na si Nanay Janet. Tumakbo ako palapit kay Lexi pero humarang sa akin ang tatay niya na bumalik sa anyo nito. Kinalmot niya ako sa muka. Abot langit ang sigaw ko dahil doon. Sinabuyan ko sila ng asin kaya umatras si Anjo. Aray! Ano ba ang sakit? Masakit ba? Ngayon, alam mo na ang pakiramdam ng nasasaktan. Hindi ko makakalimutan ang ginawa mo para sa akin. Kasalanan mo yan. Kaya kita sinaktan. Ibalik niyo sa akin ang anak ko! Teka, ano nangyayari? Lexi, Anjo, bakit naman tayo humantong sa ganito? Tumahimik ka na, tanda! Papatayin ko na kayong lahat. Wala na kayong kawala. Nako, napapalibutan na tayo. Hindi ko na alam ang gagawin. Papatayin ko kayong lahat at sa akin mapupunta ang lahat ng ari-arian ni Jason! Ay, Lexi, yun lang ba gusto mo? Bakit hindi mo na lang sabihin? Wala namang may interes doon kung hindi lang si Richard. Kayo na lang dalawang mag-usap. Wala na akong interes doon. Kung gusto mo, sa'yo na yun. Huwag mo na lang kaming patayin. Mama! Mama! Ibalik mo sa akin ang anak ko! Wala kaming kinalaman sa issue nyo. Matagal na akong walang pakialam sa kung ano man ang meron si Jason. Sa tingin mo, Dayan, maniniwala ako sa'yo? Anak ni Jason itong anak mo.
May habol siya sa lahat ng ari-arian ng ama niya. Patayin silang lahat! Pinalibutan kami ng mga aswang. Naglalaway sila at halos gusto na kaming kainin talaga. Hinabol ko si Lexi pero humarang ang tatay niya kaya wala akong nagawa kundi ang lumaban. Sa tindi ng galit ko, pinaghahampas ko sila ng buntot pagi. Sila ang naging tampulan ko ng galit sa mundo. Lahat ng sama ng loob ko, ibinuhos ko na. Wala akong naiisip kung hindi ang iligtas ang anak ko. Siya ang dahilan ng lakas ko. Kaya sinipa ko ang aswang, sinabuyan ko ng asin at pinagbabato ng bawang hanggang sa maubos ang bawang namin. Parang hindi sila nauubos. Ano nang gagawin natin? Anak, Richard, nakagat ka ba nila? Hindi po, Mama. Kasalanan mo to eh. Ba't teka? Bakit akong inaaway mo, Dayan? Dayan, anak, huminahon ka. Dahil sa inyo, napahamak ang anak ko. Ipagdasal mo na sana wala mangyari sa kanya. Dahil kung hindi, ikaw ang isusunod ko. Tutulong ako para makuha ang pamangkin ko. Hindi ko naman siya hayaang mapatay ng mga ganun. Hindi niyo na maaabutan pa ang bata. Malamang sa mga oras na ito, baka patay na siya. Tumigil ka! Nakakabwisik ka talaga, Tito Anjo. Talagang ipinahamak mo pa ako. Kala ko pa naman ikaw ang magiging kakampi ko. Ibalik yun na sa amin si Janjan. Walang kasalanan ng bata, Anjo. Wala siyang kasalanan, pero siya ang magiging hadlang sa mga plano namin. Kung tungkol to sa pesteng pamana na yan, hindi kami maghahabol. Wala kaming pakialam dyan. Ang gusto ko lang makuha ang anak ko at makauwi na kami, yun lang. Anak, Dayan, tingnan mo nga kung may sapat pa tayong panlaban dyan sa bag mo. Nay, ubus na po ang bawang natin at paubos na rin ang asin. Naririnig ko kayo! Ubus na ba ang mga panlaban ninyo? Ibig sabihin, wala na kayong pag-asa. Mamamatay na kayong lahat. Naiinis na ako sa kanila. Dayan, magpalit nga tayo. Sa akin na yung buntot pagi. Ano? Ayoko nga. Paano kung traidorin mo kami? Hindi itong tamang oras para mag-away tayo. Kahit ngayon lang magtiwala ka. Gusto ko rin namang iligtas ang pamangkin ko eh. Paano ko maniniwala sa'yo kung ikaw ang dahilan ng pagkapahamak namin, ha? Teka, ano ba sinasabi mo, Dayan? Hindi mo pala narinig kanina, Nay. Itong anak mo nakipagsabwatan sa mga aswang na yan para makuha ang kayamanan ni Jason. Kayamanan? Ano ba kayamanan na sinasabi nyo? Hindi po ba, Mama? Gumawa po si Kuya ng last will and testament na magmamana ng ari-arian niya. Ano ba kasing ari-arian na sinasabi niya at gusto niyong makuha, ha? Wala rin akong alam doon. Puro nga utang si Jason eh. Alam mo naman ang ugali noon, puro kayabangan lang ang alam. Anak ko siya kaya alam ko ang pagkatao niya. Hindi ba, Richard? Binenta mo ang property nila. Yun lang naman ang alam kong pundar niya eh. May asset po siya na hindi sinasabi sa inyo. At ang alam ko, may pera rin siya sa bangko. Tapos na ba kayo, ha? Puro kayo daldalan dyan. Hindi na kayo natapos. Sandali lang naman. Excited ka naman masyadong pumatay. Ano ba, Richard? Hindi itong tamang oras para magbiro ka dyan, ha? Magpalit na tayo. Magtiwala ka sa akin. Ako nang bahala sa tatay ni Lexi. Tingnan mo naman, halos bagsak na ang mga aswang. Kukunti na lang yan. Ibigay mo na, Dayan. Sige na. Meron akong balisong pa dyan. Yun ang gamitin mo. Nay, bakit ang dami mong dala? Sinabi ko na sa iyo, di ba? Kinausap ako ng kapitbahay natin. Ang sabi nila, palagi magdala ng panlaban sa aswang, lalo na at pupunta sa probinsya. Kaya pinadala niya sa akin ang buntot pagi na yan. Akin na yan! Papatayin ko ang matandang yan. Umalis na kayo ni Mama. Hanapin niyo si Janjan. Pero Richard! Magtiwala ka naman kahit minsan. Hindi ko rin naman ipapahamak ang nanay ko. Magmadali ka na! Oo na! Huwag mo akong tatraidorin ako kung hindi. Humanda ka sa akin, ha? Dayan, halika na. Siya nang bahala dyan. Tumakbo kami sa kung saan huling nakitang dumaan si Lexi. Mabuti na lang at maliwanag ang buwan para makakita kami. Namamatay-matay na rin kasi ang flashlight noon. Sinuyod namin lahat ng parte ng lugar. Mahanap lang namin siya. Sinundan kami ng iba pang mga aswang pero hinagisan namin sila ng asin ni Nanay Janet. Panay lang kaming takbo. Hindi sila makalapit sa amin dahil sa mga panlaban namin. Kinuha ni Nanay Janet ang bag at kinuha niya ang isa pang panlaban niya, ang holy water. Nay Janet,
Paano na po tayo nito? Napapalibutan na tayo ng mga aswang. May panlaban pa tayo, Dayan. Isa pa, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sana okay lang si Janjan. Kapag sinaktan siya, hindi ko na po alam ang gagawin ko eh. Dayan! Mama! Anak, Richard! Tumakbo na kayo! Bilis! Itatabi ko sila! Ano nangyari kay Anjo, Richard? Nalatayan ko siya at nagkaroon siya ng mga sugat pero hindi pa yun sapat para matalo siya. Ano nang gagawin natin ngayon, anak? Paubos na ang mga panlabang ko eh. Nakita niyo na ba si Janjan? Hindi pa. Hindi ko na alam ang gagawin. Nangihina na ako. Tumigil ka nga. Hindi ito ang tamang panahon para mawalan ka ng gana. Tandaan mo, hindi pa natin nababawi si Janjan. Isang tabi mo muna yung pag-iyak mo. Kasalanan mo to. Humanda ka sa akin kapag namatay ang anak ko. Hindi nga siya mamamatay. Tumakbo ka lang. Bumalik na tayo sa bahay nila. Ano? Umikot tayo. Bumalik na nga tayo doon. Bakit tayo babalik doon? Siraulo ka ba? May nakita akong sasakyan doon. Ngayon ko lang naalala. Nandun sa likod ng bahay, kotse yun ni Kuya. Teka, gumagana pa ba yun, Richard? Yun ang hindi ko alam. Hindi na kayo makakawala. Naku, nandyan na siya. Sige na, mauna na kayo. Susubukan ko silang harangin. Ano magagawa mo? Wala tayong laban sa kanila, lalo ngayon na uubusan na tayo ng panlaban, anak. Kung iisipin po natin yan, paano tayo makakausad? Ang anak ko. Kailangan ko mahanap ang anak ko, si Janjan. Takbo na ha! Bumalik na kayo sa bahay nila! Sige na! Ay, siya nga pala, Dayan. O ano? Itong lighter. Takot sila sa apoy. Gamitin mo to. Alam mo na kung paano yung gamitin. Tumango ako sa kanya noon at nagpatuloy kami sa pagtakbo. Hindi ako sanay tumakbo at alam kong mahina ako noon. Pero kapag nasa bingit ka na pala ng kamatayan, hindi mo namamalayan na mabilis kang tumatakbo. Yun nga lang, kasama ko noon si Nanay Janet. Nadapa siya kaya kailangan kong huminto. Mabuti na lang at nakapwesto kami sa puno ng saging. Maraming tuyong dahon ang nasa sahig. Dahil sa naubusan kami ng asin, gumawa ako ng ibang paraan. Itinaas ko ang sinisindihan kong lighter habang naghahanap ng bag na pwede kong ipanlaban. Napansin kong takot nga sila sa apoy nang sindihan ko ang tuyong dahon ng saging. Inihagis ko yun sa harapan nila at nagpatuloy sa pagkuha ng gamit sa bag. Nakakuha ako ng panyo at alkohol. Nakapulot si Nanay Janet ng 2 medyo makapal na sanga ng bayabas. Muling humabol si Richard sa amin. Mama, anong nangyari sa'yo? Hindi ko na yata kayang maglakad, anak. Naku, konti na lang mama. Makakalis na rin tayo. Malapit na mag-umaga oh. Iwan nyo na lang kaya ako dito. Mama naman, hindi pwede. Ikaw pa bang iiwan ko rito? Makakaligtas tayo dito, Nanay Janet. Magtiwala lang kayo. Ano yung ginagawa mo? Gumagawa ako ng maliit na sulo. Ang astig talaga ng bag mo na yun na ang daming laman. Talo pa niya ng bag ng anime character ah. Hoy, tumigil ka nga. Pagod na ako sa inyong tatlo. Wawakasan ko na ang buhay ninyo. Ha? Ano to? Alkohol! Para naman luminis ka ng konti. Anong magagawa ng alkohol na yan? Hindi ninyo ko matatalo. Ikaw, napapagod na ako sa'yo ha. Mamamatay ka na! Richard, ihagis mo ang nagliligab na dahon ng saging sa kanya. Bilis! Ito na. Ha? Ha? Bakit ganito? Nagliliyab ako! Ha? Ha? Ang bagay sa'yo! Sige, subukan yung lumapit sa amin. Hindi ako magdadalawang isip na sunugin kayo. Na Janet, halika na! Mauna ka na, anak. Dayan, kaya mo yan. Iligtas mo ang anak mo. Huwag mo akong intindihin, ha? Pero Nay, mas importante si Janjan. Takbo na, bilis! Pasensya na po kung iiwan ko muna kayo ha. Kailangan kasi ako ng anak ko. Ito ang isang sulo, Nay. Magagamit mo po ang apoy nito. Lumakad ka na. Hindi pang habang buhay ang apoy ng alkohol. Kukuha ako ng maraming tuyong sanga at dahon para may panlaban kami. Susunod kami sa'yo. Baybayin mo lang ng diretso ang daan na yan. Alternatibong daan yan pabalik sa bahay nila. Maraming salamat. Mag-iingat kayo ha. Noong tumatakbo ako, kinain ako ng konsensya ko pero wala akong magawa. Sobrang haba na ng oras na ginugol namin. Nawalan na ako ng pag-asang maabutan ko pang buhay ang anak ko. Muli akong tumakbo, sukbit pa ang aking bag. Pagdating ko sa bahay, nabuhayan ako ng loob nang marinig ko ang iyak ni Janjan. Walang aswang sa paligid, siguro dahil hinabol nila kami.
Dahil iba na ang ruta namin kanina, sa likod ng bahay ako napadaan. Doon ko nakita ang isang sasakyan pati ang isang bike na may sidecar. Pumasok na ako sa bahay at hinanap ng mata ko si Janjan. Janjan! Janjan! Mama! Mama! Janjan! Janjan, nasan ka? Buwisit na babae ka? Paano buhay ka pa, ha? Hindi ako mamamatay ng ganun lang. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Hindi ko na siya ibabalik. Kagaya ng hindi ko pagbalik sa asawa mo. Uubusin ko ang masarap niyang dugo. Mama! Anak, walang yaka! Anong ginawa mo sa anak ko, ha? Humanda ka sa akin! Alam pa mo naman, ni hindi ka man lang tumama. Aray! Mama! Yan lang ba ang kaya mo? Ni hindi mo na nga kayang tumayo ng tuwid eh. Kaya kong lumaban sa'yo. Mailigtas ko lang ang anak ko. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit nagpapakapagod ka pa. Pwede ka namang tumakas mag-isa. At ano, iiwan ko ang anak ko? Hindi ko siya iiwan, Lexi. Hindi mo maiintindihan ang pagmamahal ng isang ina dahil wala kang anak. Baog ka na, aswang ka pa! Humanda ka sa akin! Gamit ang balisong na dala ko, sinubukan kong sugatan siya, kaya lang ay mabilis siyang kumilos. Ginamit niya ang kanyang dila para hampasin ako, pero sinalo ko yon gamit ang balisong kaya nasugatan siya sa may braso. Nakita kong tumulo ang malapot na itim na likido sa kanyang sugat. Umangil siya at napaatras. Akala ko tuluyan na siyang aatras, pero bigla na lang niya akong sinunggaban kaya tumama ang likod ko sa pader. Nabitawan ko ang ginawa kong sulo maging ang lighter. Dahil madilim, kinapa ko na lang siya at sinaksak ko siya kahit hindi ko alam kung may tinatamaan pa ba ako. Tinamaan ako ng kuko sa aking braso. Akala ko mapapatay na niya ako noon, pero biglang may pumasok sa loob at hinampas siya sa ulo. Ayos ka lang, Dayan? Richard, naku, maraming salamat. Nalaglag ko ang lighter eh. Naku, namatay pa naman ang apoy. Nasaan na si Nanay Janet? Kasama ko siya, huwag kang mag-alala. Peste talaga kayo sa buhay ko! Papatayin ko kayong lahat! Lumabas ka na, Dayan. Itakbo mo na si Janjan. Hindi ko hayaang makaalis kayo dito! Makakaalis kami at wala kang magagawa ron. Lalo na dito sa buntot paging ito. Akala mo ba kahit madilim ay hindi kita makikita? Palagi mo akong minamaliit pero matalas ang mga mata at tenga ko sa dilim. Kaya kong malaman kung nasan ka. Magbabayad ka sa akin! Malapit nang mag-umaga. Takot kayo sa araw kaya katapusan mo na. Ano nga kala mo sa akin? Mahina? Bakit, Lexi? Mahina ka naman talaga. Ganon. Pero mas manghihina ka kapag narinig mo ito. Mama! Mama! Janjan! Janjan, nasan ka? Mama! Sige, sumugod kayo. Kahit anong yabang mo na matalas ang mata mo, Richard, alam kong hindi yan katalas ng katulad ng sakin. Hindi ka pa rin makakaaninag ng maayos. Tamaan mo kaya ako ang pamangkin mo? Janjan! Mama! Walang yaka talaga, duwag ka! Ginagamit mo ang bata para makatakas! Hindi ka duwagan yun, Dayan! Pag-iisip yun ng tama! Mama! Mama, hindi ako makahinga! Diyan, anak ko! Kapag may nangyaring masama sa anak ko, humanda ka talaga sa akin! Hindi ako magdadalawang isip na patayin ka, Lexi! Lumapit kayo! Tingnan natin ang galing nyo! Dinig kong sumugod noon si Richard. Hindi kaagad ako sumugod at sinubukan kong hanapin ang lighter. Kinapa ko ang laman ng bag gamit ang isa kong kamay. Nang mahawakan ko ang lighter, sinindihan ko yun. Sakto naman na nasipan ni Richard ang bag. Hinabol ko ito. Mabuti na lang nahagip ng kamay ko ang inhaler ni Janjan at ipinasok sa bulsa ko. Muli kong hinabol ang bag para kunin ang alkohol. Kumuha ako ng nag-iisang damit ni Janjan. Binuhusan ko ng alkohol at saka sinindihan.
Nang magkaroon ng liwanag ay nakita ko na si Lexi. Lumapit ako sa kanya. Inisprayan ko siya ng alkohol. Hindi pa ako nakontento. Ibinuhos ko yun sa kanya. Pati ang lalagyan hinagis ko. Saka sinaksak sa tagiliran. Sa tulong ni Richard, nablot ko si Janjan at nakalayo sa kanya. Bago siya hinagisan ng lighter sa malapit sa kinaroroonan niya. Richard, hampas-hampasin mo lang siya! Ako nang bahala sa kanya. Lumabas ka na. Janjan, halika na! Mama, ito yung inhaler mo. Gamitin mo na. Salamat, Mama. Mga walang iya kayo! Hindi kayo makakatakas! Anak, lumabas na tayo. Opo, Mama. Nasaan na kaya ang lola mo? Mama, tingnan mo. Papasikat na po yung araw. Sa wakas, malapit na sumikat ang araw. Anak ko! Naririnig ko po si Lola doon. Anak, medyo madilim. Hindi ko siya masyado makita eh. Lola! Apo! Nandito si Lola! Nakaupo ako dito! Lola! Nandito ako! Halika kayo rito! Ay, payakap si Lola! Lola, akala mo mamamatay na ako, no? Umalis na tayo rito. Halika na. Nakatulog at baldado lang silang mag-ama. Baka balikan pa tayo. Bilisan nyo. Richard, may nakita akong sasakyan dun sa likod. Naku, wala pala tayong susi. Paano natin mapapandar yun? Hindi na ba talaga mapapagana ang sasakyan mo, ha? Wala na yan. Hindi ba't pinitpit nila ang kotse ko? Paano yan? Ano sasakyan natin? Hindi ko rin alam. Teka, may nakita akong bike sa likod. Meron yung sidecar. Oo yun, pwede na yun. Halika na. Ang alam ko, may isang baryo rito eh. Baka pwede tayong humingi ng tulong doon. Nay, halika na po. Ay, naku, kawawa naman ang kuya mo. Hindi man lang natin nabigyan ng maayos na burol at libing. Babalikan natin si kuya. Sa ngayon, umalis muna tayo rito. Kawawa naman si Janjan. Ayoko na mapahamak pa kayo. Ako na naman nagsisisinidayan yan eh. Talagang ikaw. Gahaman ka kasi. Oo na, tama na. Nagsisisi na nga, di ba? Pumunta kami noon sa likuran. Agad niyang kinuha ang pedicab. Sumakay na kami at umalis na sa lugar na yon. Paglabas namin ng arko ng baryo ni Lexi, ilang minuto lang ay may nadaanan kaming isa pang baryo. May ilang mga tao nagising na at sumikat na ang araw. Nakatingin silang lahat sa amin habang paalis kami. Akala ko mga aswang sila pero may isang lalaki na humarang. Kinausap kami at tinulungan. Doon na namin sinabi ang nangyari. Tinulungan nila kaming makasakay sa jeep papunta sa bayan. Sinabi nilang alam nilang may aswang sa baryo na tinutukoy namin pero wala naman silang magawa kung hindi ang umiwas na lamang. Dinala nila kami sa kapitan ng barangay at siya ang tumulong sa amin para kunin ang bangkay ng asawa ko. Mama, inaantok na po ako. Anak, konti na lang. Makakauwi na rin tayo. Dayan, ihatid na kita sa terminal pauwi ng Maynila. Nagambagan sila para may pamasahe tayo. Isama mo na si Mama. Hindi ka ba sasama sa amin? Oo nga anak, paano ka naman? May iwan muna ako. Magpapatulong ako para makuha ang bangkay ni Kuya para mai-transport natin sa lugar namin. Hihingi lang ako ng tulong sa'yo, Diana. Tulungan mo akong magproseso ng papel, please. Huwag ka mag-alala, tutulong ako. May inalok ang kapitan. May bahay daw tayo matutuluyan malapit dito. Kung gusto daw natin, pwede muna tayo makitulog kahit ilang oras lang. Hindi na po, Nay. Ayoko na po magtagal pa dito eh. Sandali lang ha, kakausapin ko lang ulit ang kapitan. Inaamin kong inis pa rin ako sa ugali ni Richard. Pero natuwa ako dahil kahit papano, hindi naman pala siya ganun kasama ang ugali. Ang sabi ng kapitan, sila na raw ang bahala sa bangkay ng asawa ko. Tutulungan nila kaming magproseso. Pinapauwi na nila kami sa lugar namin at kokontakin na lang daw kami. Nagbigay si Richard ng telephone number. Sumama siya sa amin pauwi ng bahay nila. Ilang oras na naman ang itinagal namin sa biyahe. Doon muna kami umuwi sa kanila dahil kita ko noon ang lungkot sa mga mata ni Nanay Janet. Natulog kami at kinabukasan na kami nagising. Nay Janet, wag na po kayong umiyak. Nakaligtas na po tayo. Mama, tama si Dayan. Kumain na lang muna tayo. Halika na.
Naaawa lang kasi ako sa nangyari sa kuya mo. Hindi natin siya nabigyan ng magandang burol at libing. Huwag na po kayong mag-alala ron. Tinutulungan na po tayo ng gobyerno. Ipapakrimate na lang si kuya. Ang mahalaga naman, nabawi na natin siya. Matindi ang ginawa nila sa kuya mo. Grabe sila. Kung alam ko lang na mauuwi sa ganito, hindi ko na sana siya pinayagang umuwi ng probinsya. Kung alam ko lang din na ganun ang ugali noon, hindi ko na siya pinagkatiwalaan. Ikaw kasi, naghangad ka pa ng pamana. Siyempre, kahit sino masisilaw ng pera, no? Teka ha, lilinawin ko lang. Wala kaming relasyon ng aswang na Lexi na yun, ha? Kunwari ka pa. Hindi nga kasi. Nauto niya lang ako. Oo na, aaminin ko. Nasilaw ako sa pera. Pera na yun eh. Pero kung buhay naman natin ang kapalit, hindi na lang, no? Kaya ko naman kitain ng pera na yun. Sana nga natuto ka na. Asa, tama na ang sisihan. Buhay tayong lahat. Yun naman ang mahalaga, di ba? Dayan, ano na bang plano mo? Ano ibig mo sabihin? Natural, babalik kami sa bahay. Dayan, pwede bang dumito na muna kayo ni Janjan? Samahan niyo muna ako, sige na. Nay Janet, wala akong problema sa inyo. Pero ayoko sanang madamay pa sa gulo ng pamilya niyo eh. Gusto ko lang ng tahimik na buhay, yun lang. Sige na naman, Dayan. Pagbigyan niyo na muna si Mama. 3 taon niya kayong hindi nakita, tapos ngayon namatay pa si Kuya. Baka pwedeng isang tabi na muna natin ang problema at magkasundo na muna. May trabaho ako sa lugar namin eh. Hindi ko pwedeng alisan yun. Saka isa pa, nakakatakot ako baka balikan tayo ng mga aswang na yun, di ba? Oo nga pala, nakalimutan ko sabihin sa'yo. Pumunta sila doon sa lugar ng insidente. Wala na doon ang mag-ama at iba pang mga aswang. Ang nakita lang nila yung bangkay ni Kuya na nasa kabaong. Sa tingin nyo ba, babalikan tayo ng mga yun? Hindi ko rin alam. Isa pa, walang nakakakilala sa dalawang yun. Bigla na lang daw nagtayo ng sariling baryo ang mga dayong yun. Kaya walang nagawa ang barangay. Hindi sila magawang palayasin. Kaya wala silang alam sa pagkakakilanlan ng mga nakatira doon. Sa paanong paraan kaya yun nakilala ng kuya mo? Kahit nung nabubuhay si Jason, kapag tinatanong ko kung saan niya nakilala yung kabit niya, hindi niya masagot eh. Ay nako, ang mabuti pa. Maghanap tayo ng tirahan na malayo dito. Umalis na tayo. Ibenta na natin tong bahay. Baka matuntun pa tayo ng mga aswang na yun eh. Matapos ang insidenteng yun, sumama na lang kami ni Janjan kay Nanay Janet. Kapag mag-isa kasi, nalulungkot siya at umiiyak. Ibinenta nila ang bahay na madali namang napili. Bumili sila ng lupa sa ibang lugar, malayo sa dati nilang bahay. Ipinaubaya ko kay Richard ang kung anumang ari-arian na ipinamana ng magaling kong asawa. Basta bigyan niya ng pera si Janjan pampaaral sa kolehiyo, okay na ako. Kumuha kami ng time deposit at doon nilagay ang pera ng bata. Makalipas ang 3 taon, humiwalay na rin kami ng bahay nang maisipan ni Richard na tumira na lang sila ng nanay niya sa ibang bansa. Naging maayos ang buhay namin at wala namang aswang na bumalik pa. Sa kasalukuyan, may sarili ng pamilya ang anak ko at nakikipisan ako sa kanya. Mahilig akong makinig ng radyo at nang turuan ako ng anak ko ng YouTube, naengganyo na akong makinig ng mga kwento tungkol sa mga aswang. Alam nyo, naisip ko talagang God is good all the time. Kasi kaya pala hindi magawang saktan ni Lexi si Janjan noon ay dahil nasisilaw daw ito sa laman ng bag ng anak ko. Doon ko napagtanto na inilagay ko ang maliit na Bible sa bag niya. Ito ay kwento na lamang sa akin ni Janjan. Huwag tayong mawalan ng tiwala sa kanya. Dahil kahit anong pagsubok man ang dumating sa atin, kapag meron tayong pananalig, kahit